Naghain si Navota City Representative Toby Tiangco ng House Bill 10273 o System Loss Charges Abolition Act of 2026. Layunin nito na alisin ang system loss sa singil sa kuryente na kasama sa mga binabayaran ng mga consumer. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat pinapasa ng mga consumer ang gastos mula sa inefficiencies o losses na hindi kontrolado ng mga mamamayan. Samantala, nais ni House Energy Committee Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na maimbestigahan ang system loss charge at iba pang singil sa kuryente upang matiyak na makatarungan, transparent at makabubuti sa mga consumer ang presyo ng kuryente. Sa Senado naman, target ipasa ang 8 panukalang batas na sumusuporta sa pagtanggal ng system loss charge. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi makatwiran na ipapasan sa consumer ang gastusin ng mga kumpanya sa system loss. Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Walang pressure for them to lower down system loss because everything is passed to the consumers. So ngayon, since it's part of their cost na, may pupwersa sila na talagang pababaan or kung pababaan or tanggalin yung system loss lalo na pagdating sa technical. No, sa non-technical, makipag-usap na lang sa mga pulis para hulihin yung mga nagja-jumper. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, hindi naman malulugi o mababankrupt ang mga kumpanya kung aalisin ito. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila. Pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuang system loss. Ayon pa sa ERC, kung hindi na maipapasa ang gastusing ito sa mga consumer, mapipilitan ang mga distribution utilities na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban sa pagnanakaw ng kuryente. Gayon din ang pananaw ng Department of Energy. Ayon kay Energy Undersecretary Riolita Inocencio, ang pag-aalis sa non-technical system loss charge ay magiging isang self-regulating mechanism para mas pagbutihin ng mga distribution utilities at electric cooperatives ang kanilang operasyon at pagbabawas sa mga pagkalugi. Kinontra naman ito ng Meralco. Sa halip, mas lalakian nila ang kanilang gastusin. Solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat 1 kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Sa kabila nito, nilinaw ng Malacanang na hindi layunin ng Pangulo na pabigatan ang mga kumpanya kundi tiyaking may konkretong mga programa sila laban sa pagkawala ng kuryente, lalo na ang mga sanhi ng theft at pilferage upang hindi na ito mapasa ng mga matinong nagbabayad ng kanilang electric bill. Kung maipapasa ang mga panukalang batas, inaasahang mas mapapalakas ang proteksyon sa mga consumer habang hinihikayat ang mga distribution utilities na pagbutihin ang kanilang mga sistema at pananagutan sa pag-iwas sa system losses. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.